Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Can God Do All Things? Yan po ang ating paksang tatalakayin sa gabing ito na ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, kaya bang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay? Pangalawang bahagi, hindi lahat ng bagay ba ay gagawin ng Diyos? Yun po ang pangalawang bahagi. Tinapik ko po ang paksang ito upang mapag-alaman natin kung masagot natin ang dalawang bahagi ng katanungang God can do all things. Ayon po sa kasagutan na manggagaling din mismo sa banal na kasulatan. Mga kapatid kaibigan, siguro ay marahil sasang-ayon kayo sa akin kung sabihin ko na sa tanong na kaya bang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, ay sasang-ayon kayo na God can do anything He wishes to do. Kung bakit ko po nasabi, ay iyan po ay pinatunayan ng aklat sa Jeremiah chapter 32 verse 26-27 na ganito po ang ating mababasa. Kung kayo po ay may mga Biblia, sabayan niyo po akong basahin sa nabanggit na talatang batayan sa Jeremiah chapter 32 verse 26-27 na ganito ang sinabi. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything hard for me? Yan po ang natala at nasulat sa aklat ng Jeremiah na ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya at nagsabing, Ako ang Panginoong Diyos ng lahat ng laman. Mayroon bang mahirap na bagay sa kanya? Ang Diyos na po mismo ang nagsabi nito sa pamamagitan po ni Jeremias sa Jeremiah. Nasulat po ang talatang ito na mismo ang Diyos ang nagsabing mayroon daw po bang mahirap na bagay sa kanya. Kung ang Diyos na po, mga kapatid, kaibigan, ang nagsabing mayroon bang mahirap na bagay sa kanya, ano po sa palagay nyo? Mayroon nga po bang mahirap? Dahil siya po ang nagsabi nito sa kay Jeremias, wala nga pong mahirap na bagay sa Diyos na hindi niya kayang gawain. Ayon po doon sa talatang naging batayan na ating binasa kani-kanina lamang. At bilang pagpapatunay na wala nga pong mahirap sa Diyos, ako po ay magbibigay ng dalawang kasaysayan sa Biblia, sa maraming kasaysayan na magpapatunay na sa Diyos ay walang mahirap na bagay. At ito po ay ang dalawang kasaysayan ng babae na sila po ay si Elizabeth na kamag-anak po ni Maria, na kung saan siya po ay matanda na ay nagsilang pa. At ang isa po ay si Sarah na asawa ni Abraham na sa edad niyang 90 ay nanganak pa
at ito po ang kanyang naging anak ay walang dili iba't kung hindi si Isaac. Atin pong tunghayan ang mga talatang nagpapatotoo at nagpapatunay sa pamamagitan ng buhay ng dalawang babaeng nabanggit kung paanong ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumilos sa kanilang buhay. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 36-37? Ito po ang natala. Narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ano po ang sabi? Sa kanyang katandaan. At ito ay ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na hindi mapangyayari. So sa kabila po ng katandaan ni Elizabeth at sa kaisipan at kapangyarihan ng tao ay napaka-imposible nang siya'y manganak pa, dahil nga po ang Diyos ay makapangyarihan at walang bagay na mahirap sa Kanya na hindi niya kayang gawin kung gusto niya. Nanganak nga po si Elizabeth ng isang lalaki sa kabila po ng nabanggit na siya ay matanda na. Ang pangalawa pong pagpapatunay ng kasaysayan na sa Diyos ay walang mahirap at walang mahirap na bagay sa Kanya na Kanyang gawin kung Kanyang nanaisin ay ang kasaysayan po ni Sarah na sa kabila rin ng kanyang pagiging baog at pagiging matanda na, siya po ay nanganak at ang naging anak niya po ay si Isaac. Tinghayan po natin ang kung ano ang natala at sinasabi sa aklat ng Genesis chapter 21 verse 1 up to 8. Ay ganito po ang mababasa. Ay ang kasaysayan ni Sarah na kanyang pagsilang kay Isaac, at ito ay nangyari sa panahong siya'y matanda na. Si Abraham ay 100 taon na noong ipanganak si Isaac at si Sarah naman ay 90 taon na noong ipanganak si Isaac. Yan pong dalawang kasaysayan na ating binanggit na sa kaisipan at kakayanan ng tao ay napaka-imposible ng mga nakpa. Biruin nyo naman po edad 90 na. Sa ating pong kapanahonan yung ganong edad ng babae, hindi na po yung nagme-mens. Kaya kung sa kakayanan po ng tao, talaga imposibleng mga nakpa si Sarah. Pero dahil ang Diyos nga po yung makapangyarihan at sa Diyos ay walang bagay na mahirap kapag ginusto niya, nangyari po ang dalawang kasaysayan ng babae na sa kabila ng kanilang katandaan, dahil sa kanilang katandaan ay sila'y nanganak pa dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, na kung saan sinabi niya sa aklat ng Isaiah, "Is there anything too hard for me?" Merong bang mahirap na bagay sa Kanya? So ang tugon po'y walang mahirap, dahil yan po ay napatunayan natin sa dalawang kasaysayan ng babaeng ito na sa kabila ng kanilang katandaan sila'y nagdalawang tao pa, hindi dahil sa kanila kundi dahil ginusto ng Diyos at ninais ng Diyos. So kung titinan po natin ang kasagutang sa unang bahagi ng tanong na can God do anything? Yes, opo, magagawa po ang lahat ng Diyos na kanyang naisin at ibigin. Can God do anything He wishes to do? Yun po ang sagot sa unang bahagi ng katanungang nabanggit. Mga kapatid kaibigan, darako na po tayo sa pangalawang bahagi.
ay darako po tayo sa pagpapatuloy po ng ating darako na po tayo sa pangalawang bahagi na hindi lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos. Kung doon po sa unang bahagi, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos kapag kanyang ninais. Dito po sa pangalawang bahagi ng katanungan, can God do all things? Ang pangalawang bahagi po ay hindi lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos. Bakit po? Bagamat lahat ng bagay ay kayang gawain ng Diyos, dito po sa pangalawang bahagi, hindi naman lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos. Ano po ang sabi? Hindi gagawa ang Diyos ng mga bagay na laban sa kanyang banal na kalooban o sasalungat sa kanyang mga layunin. Hindi niya kayang gumawa ng anumang makasalanang gawa sapagkat siya'y ganap at banal at ang pagkakasala'y hindi bahagi ng kanyang ugali. God will not do things that will be against His holy will or contradictory to His purposes. He can commit no sinful act, for He is completely holy and sinning is not in His character. Hindi po niya, wala po sa ugali niya, hindi bahagi ng ugali niya ang pagkakasala. Ako po ay magbibigay ng ilustrasyon dito po sa ating pangalawang bahaging tinatalakay na ang pagiging patas at makatarungan ng Diyos. Ang Diyos po ay makatarungan ng Diyos sa tao, where God gave in human being the freedom to choose for himself, where man have free will. Kung baga sa tao, kung baga po sa ang kasaysayan po nito ay mababasa natin po sa aklat ng Genesis, na kung saan sa Genesis chapter 2 verse 16-17, ang talatang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay binigyan ang tao ng kalayaan mag-decide sa kanyang sarili, bagamat inutos ng Panginoon kay Adan na huwag kakain, huwag kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, para magbigay babala na kapag kumain sila'y walang pagsalang sila'y mamamatay. Yan po ay mababasa sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Walang pagsalang sila'y mamamatay. Kung mapapansin niyo po mga kapatid kaibigan, hindi po sila diniktahan. Inutusan po. Pero hindi po sila diniktahan, kasi kung sila po ay didiktahan ng Diyos, sasalungat po yun sa kalooban niya, na ang tao ay binigyan niya ng free will, ng kalayaang pumili. Kaya hindi po siya diniktahan. Ang tao po, sa halip, ang pagpapasya ay nasa kanila pa rin. Nasa tao pa rin po ang pagpapasya, bagamat ang Diyos ay nagsabi at nagpaalala na huwag kainin ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pero in the end, ang pasya ay sa kanila pa rin ipinaubaya ng Diyos, sapagkat hindi naman sila talaga diniktahan ng Diyos. Kasi kung didiktahan po sila, kaya naman ng Diyos na diktahan na talagang huwag nilang makain yung pagkaalam ng puno ng pagkaalam mabuti at masama. Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Kayang gawin ng Diyos.
Pero siya po hindi Diyos na diktador, kaya hindi po niya gagawin na diktahan ng tao sa kanyang sarili kung anong nais niyang pasya sa kanyang sarili. So, kahit kasi nga po, binigyan po ng free will ang tao. At yan po ay mababasa at mapapag-aralan natin maya-maya lamang. Binigyan niyang free will ang tao mamili. Ano po ang sabi? Na ang Diyos, ang pagiging patas at makatarungan ng Diyos sa tao, where God gave in human being to the freedom to choose for himself. Binigyan ng Diyos ang taong pumili para sa kanyang sarili at binigyan niya ito ng kalayaan. Hindi po siya diniktahan. So dahil nga po siya hindi diniktahan, ang tao pa rin ang siyang magpapasya para sa kanya. Kasi kung diniktahan sila ng Panginoon, sasalungat ito sa pagbibigay niya nito ng kalayaan sa tao na magpasya para sa kaniyang sarili. Pero ang naging maling pagpapasya ng unang tao na si Adan na ating magulang ay nagbunga po ng pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos. Dahil nga po ang pagpili at free will ay ibinigay ng tao sa Diyos, nagpasya si Adan, kaya lamang po ang pagpili at pagpapasya ni Adan ay nagbunga ng pagmaling pagpili, at dahil nga po dito ang tao ay nasira, na damage ang relasyon ng tao sa Diyos. Disobeying of man in God's order causes damage relationship to God. Yan po yung naging bunga ng hindi pagsunod ni Adan sa kautusan ng Panginoon sa Hardin ng Eden na makakain nilaan niya ang lahat ng mga nandoon maliban sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil nga po sila'y nagpasya sa kanilang sarili at hindi sinunod ang utos ng Diyos, nagbunga po ito ng pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos. Yan po ang dahilan, kaibigan, dahil na-damage ang relasyon natin sa Diyos. Ano po kaya ang dapat nating gawin sa pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos? Dahil nga po nasira, ano po ang dapat gawin para po ma-restore? At hayaan po natin ang banal na kasulatan ang sumagot kung paano mapapanumbalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa pagsuway ng ating unang magulang sa kautusang sinabi ng Panginoon sa kanila. Tunghayan po natin sa Isaiah chapter 55 verse 6 and 7. Diyan po natin makukuha ang sagot na kung ano ang dapat gawin ng tao para ma-restore at muling mabuo ang relasyong nasira sa Diyos. Atin pong basahin kung ano ang sinasabi sa Isaiah 55, 6 and 7. At ganito po ang sinabi, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Ano po ang gagawin ng tao? Hanapin daw po. Ano ang sabi? Inyong hanapin ang Panginoon
samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko niyang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon. At ano daw po ang gagawin ng Panginoon? Kaaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. O, yun po ang pangunahing unang gawin, magbalik loob sa Diyos. Hanapin ng Diyos, samantalang siya'y masusumpungan, samantalang siya'y malapit. Magbalik loob, iwanan ng kanyang mga liko at gawang mali at maling kaisipan, sapagkat ang atin daw pong Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Yun po ang una hakbang na dapat gawin ng tao para mapanumbalik ang relasyong nasira dahil sa pagsuway sa kasalanan. Ang tao ay kailangan humanap sa Diyos. Kailangan siya ay pagbalik loob sa Diyos. Yan po ang isa sa unang bahagi na dapat gawin ng tao para ma-restore po ang pagkasira ng relasyon niya dahil sa kasalanan. Pangalawa po, tunghayan naman po natin ang Roma chapter 10 verse 9 and 10. Ay nasulat din ang ganito, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nananampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ano daw po ang sabi? Kung ipapahayag daw po ng ating bibig na si Kristo ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay at tayo ay sasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagpapahayag, maliligtas daw po tayo. Matapos pong mabalik ang nasirang kaugnayan sa pagbabalik loob sa Diyos, kailangan pong sumampalataya sa Kanya at kailangan pong sa ikatutuwid sa ginagawa sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng ating bibig para po tayo ay maligtas at mabalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. At ang panghuli po na gagawin para po ma-restore, ang atin pong Panginoon ay kumakatok. Kumakatok po siya. Nag-aantay po siyang magbukas. Ano po ang sabi? Sa Pahayag chapter 3 verse 20 ay ganito po ang sinabi, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kapatid, kaibigan ng ating Panginoon, maari sa oras na ito na ikaw ay nanunood ay kumakatok sa ating mga puso. Ang tanong lamang ay handa ka bang magbukas ng iyong puso upang siya ay papasukin sa iyong buhay? Yan po ang katanungan, na handa ka ba, willing ka bang papasukin ang Diyos sa iyong puso para makasalo mo at makasama mo, para makasalo niya siya at siya'y makasalo mo, para sa kanyang hanaping kasalo niya at siya'y makasalo mo.
Yun po ang tatlong ating pinag-aralan na kung paano ma-restore. Ang una po ay sa Isaiah, hanapin ng Diyos samantalang siya'y malapit, magbalik loob, ipahayag ng ating labi at sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon, na siya'y binuhay ng Diyos mula sa patay, binuhay ng Diyos mula sa patay, at kung ipapahayag ng ating labi na siya ay Panginoon, Panginoon ay maliligtas tayo. Pangatlo, ang Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. Kung siya ating pagbubuksan, siya ay papasok. Kaya kapatid, nasa sa iyo ang pagdidesisyon. Yamang tayo binigyan ng Diyos ng free will. Para siya ay makapasok, kailangan mong buksan ang iyong puso, sapagkat siya ay nag-aantay, nakatayo sa pintuan ng sabi, kung sino man anya ikang magbukas ng kanyang pinto, ako'y ng kanyang pinto, yun po ay kumakatawan sa puso, ako ikay anya'y papasok sa kanya at kami magkasalo maghahapon. Kung sino man ikay magbubukas ng pinto, tumutok-tok, at kung sino man magbubukas, ako'y papasok kanya at ahapong kasalo niya. Mga kapatid, kaibigan, ating kaibigan, ang ating Panginoon ay naglatag ng pagpipilian ng tao, at ito ay ang kamatayan o buhay, pagpapala o sumpa. Naglatag po siya ng pagpipilian ng tao. Yan po ay nasulat sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 na ganito ang sinabi, "This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curse. Now choose life." Yan po ang sabi ng Panginoon. Ako ay naglatag ng Diyos ng pagpipilian ng buhay, kamatayan, ang sumpa at pagpapala. Ang sabi niya, piliin mo ang buhay, so that you and your children may live. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon po ay nag-uutos o nag-suggest na piliin natin ang buhay. Para daw po, so that you and your children may live, para ang tayo at ang ating mga anak ay mabuhay. Kapatid, kaibigan, ating napag-aralan, ating napag-alaman na tayo'y binigyan ng Diyos ng free will, na kung gusto nating tahakin at piliin sa ating mga buhay, at siya ay naglatag sa atin mga tao ng pwede nating pagpilian, ang buhay, ang kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kapatid, sa gabing ito'y kailangan tayong pumili. Maging matalino tayo sa pagpili sa ating pagpapasya sa ating buhay, mga kapatid, dahil anumang ating pinili, ang consequence nito ay sa atin babalik. Depende sa ating pinili. Kung ang pinili natin ay buhay, alam nyo na ang kasasapitan. Kung ang pinili mo'y kamatayan, alam mo na ang kasasapitan. Kaya kapatid, kaibigan, sa gabing ito, sa tulong ng Panginoon, na tayo ay pumili na kung ano ang gusto ng Panginoon na piliin natin, na ang sabi niya, you choose now, choose life. Yun po ang sabi sa Deuteronomy
Ngayon, piliin mo ang buhay. So, tayo po ang pipili. Ang Diyos na po ay naglatag. Ang choices po ay iniiwan niya sa atin. Maging matalino po tayo sa pagpili natin sa ating mga buhay na ating tatahakin. Dahil kapatid kaibigan, anumang pinili natin ay mayroong consequence. Ang balik nito ay sa atin. Depende sa ating pinili. Kaya kapatid, ang ating lesson sa ito ay maging matalino tayo sa pagpili na ating tatahakin sa ating mga buhay. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay na pinamagatan ko na Can God's Do All Things? Can God's Do All Things? Na yan po ay nasagot na natin. Oo, lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos. At yung pong pangalawang bahagi, gagawin ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Ang sagot po ay hindi. Hindi gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay, lalo na kung ito'y hindi naaayon sa kanyang kalooban at labag sa kanyang kalooban, sapagkat kung ito ay sasalungat sa kalooban niya, hindi niya po ito gagawin. Gaya po ng ating tinalakay kanina lamang, na ang tao ay binigyan niya ng free will o freedom to choose sa kanyang buhay, kaya hindi po niya didiktahan ang tao sa kanyang pagpili. Dahil kung magkakaganon po, sasalungat po sa kalooban ng Diyos na siya na mismo ang nagbigay ng free will, siya pa rin ang magdidikta. Kaya hindi po niya gagawin iyon, sapagkat magiging against po sa kanyang kalooban. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa paksang ito. Nawa kapatid, nakapagbigay linaw at nakatulong sa atin ang topic na ating tinalakay sa gabi ito. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, kalooban ng Panginoon, ako ay mag-a-upload muli ng panibagong video upang ating talakayin ang panibagong topic. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan kapahingan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.